ating Bible doon sa passage ng Matthew 6. This time naman po, babasahin ko po sa Tagalog. Matthew 6:9 to 13. At ganito naman po ang sinasabi. Ama naming nasa langit, sampahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Nandito pa rin po tayo sa pag-aaral natin ng the Lord's Prayer or yung Ama namin. Nandito na tayo sa pinakahuling request or petition. Sa verse 13. Sa panahon natin ngayon, may dalawang kaisipan na lumalaganap ukol sa pamunuan ng mga espiritu. Unang-una, mayroong mga nag-iisip ng dahil sa advances in science and technology, hindi na tayo daw dapat na nag-iisip na may mga espiritu at may mga konsepto ng tulad ng mga demonyo. Yun yung sinasabi nila. Kung mayroong kasamaan sa mundo, at kailangan natin pag-usapan yun, ang mga uri daw ng kasamaan ay makikita sa malawakang sistema ng diskriminasyon, pang-aapi at panghuhusga sa kapwa. So, merong political bent at saka may mga halong ideology itong mga pinapalaganap ng unang kaisipang ito. Ang pangalawang kaisipan naman ay may mga pag-iisip na ang kaaway ng Diyos daw ay may katangian ng pagka-Diyos. Sa makatuwid, ang kaaway ng Diyos daw ay opposite siya rather, exact opposite siya ng Diyos. At meron siyang katangian ng pagka-Diyos. Ibig sabihin, kung kaaway siya ng Diyos, katulad rin niya ang Diyos na nakikita ang ating isipan, nakikita ang nasa ating mga puso, kaya niyang kontrolin ang mga bagay-bagay. He is the exact opposite of God. If God is good, then He is bad. Pero para lang silang two sides of the same coin. At pareho silang equal. Kung ganito ang ating pag-iisip, wala tayong pinagkaiba sa mga taga-Efeso. Noong panahon ni Apostol Pablo, na mayroon silang kakaibang takot sa mga masasamang espiritu at sinasamba nila ang mga ito. Sabi nga ni Pablo sa kanyang aklat sa Ephesians, may dahilan bakit kailangan natin magpakatibay tayong mga tagasunod ni Kristo at suotin ang baluting kaloob ng Diyos. Sabi sa Ephesians 6:11 to 13, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but ito daw yung ating mga kaaway. Hindi naman devil lang ang kaaway natin, hindi naman nag-iisa lang ang ating kaaway. Sabi niya, but against rulers, against powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. In other words, ang ating kaaway ay hindi nag-iisa, kundi isang malaking pamunuan yan. May pamahalaan sila, may order sila, may mga rankings din sila.
Therefore, sabi ni Apostol Pablo, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Sa mga tuwing pinapahayag ng scriptures na mayroong kaaway ang mga tagasunod ni Kristo at kailangan nating makipaglaban. Ayon kay Apostol Juan naman, itong kaaway rin ang dumaya sa buong sangkatauhan at dito siya tinapon sa mundo. And therefore, ang ating kaaway ay hindi nakatira sa hell. Nasanay tayo na kapag tumitingin sa mga religious artwork, pag pinag-uusapan ang mga masasamang espiritu at saka demonic forces, nakikita natin doon sa mga paintings at saka sa mga larawan, nakatira sila sa isang dako na madilim, pwede, punong-puno ng apoy, nandun ang mga malalaking mga uod na hindi namamatay. Pero ang sabi ni Apostol Juan, hindi siya tinapon sa hell. Pakinggan natin ang Revelation 12:9. And the great dragon was thrown down, the serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Hindi siya sa hell. Nandito siya sa mundong ito. Nandito sila. Sa ating pag-aaral ngayon ng kanyang salita, panalangin ko po na ipahayag ng Panginoon sa atin ang kanyang pagiging amang makabagin, na nag-iingat sa lahat ng kanyang mga hinirang. Nawa ipahayag din niya ang kahalagahan ng pagtiwala at pagdepende sa Kanya dahil sa ating pakikipaglaban sa ating mga kasalanan at sa kaaway ng ating pananampalataya. At the end of the day, ang goal ng ating pag-aaral ay makilala ang Diyos para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As a review, in previous weeks, pinag-aralan po natin na ang Ama namin ay guide para magkaroon po ng balangkas ang ating mga panalangin. Hindi po inintend ng Panginoong Jesucristo na maging pamalit ito sa ating mga panalangin. At sa pamamagitan ng panalangin ito, pinapahayag ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay may ugnayan po sa Diyos. Ang Diyos, yes, ay nasa kaitaas-taasan. At the same time, ang Diyos na ito ay nag-initiate na magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Binukas niya ang bulwagan ng hari para makalapit tayo sa Kanya. At sabi niya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ganito niyo siya tatawagin, Ama naming nasa langit. Bagamat makasalanan po tayo, it is only by His grace na nakalalapit po tayo sa Kanya. At ang una-una nating hihilingin sa Kanya ay hindi ukol sa ating mga physical na pangailangan. Rather, ang sabi ng Panginoong Hesus, ganito ang una niyong hihilingin sa Kanya, yung mga bagay na ukol sa Diyos. Sabi niya, Hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ang una nating hihilingin sa Kanya. Pagkatapos nating hilingin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos, ang sumunod na tinuro niya ay ang mga bagay na ukol sa ating mga pangangailangan naman. Tatlo yan. Unang-una, give us this day our daily bread. Ito ay may kinalaman sa ating pangkasalukuyan at sa ating mga pangangailangang pisikal para makapagpatuloy tayong mabuhay sa mundong ito. Tapos last week, pinag-aralan naman din natin ang forgive us our debts as we forgive our debtors. May kinalaman ito sa ating kasalanan, laban sa Diyos at sa tao at ano ang tamang approach natin dito. Ito ay tumutukoy sa ating mga nakalipas. At ngayon naman, we now come to the final petition in the Lord's Prayer at may kinalaman po ito sa ating future na dapat nating pasakop sa ating Panginoon.
And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. And so what does it mean to pray? Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Bago po natin sagutin ang tanong, kailangan po natin maintindihan muna. Baka kasi ang pagkakaintindi natin dito sa panalangin ito, hinahatid tayo ng Diyos sa mga tukso. Kaya ang panalangin dito, huwag mo kaming ihatid sa tukso. So, tunay nga ba tayong hinahatid ng Diyos sa tukso? Sabi ko sa James 1:13, nung pinag-aralan natin ito noong 2020, kung natatandaan natin, sabi ni James, "Let no one say when he is tempted, I am being tempted of God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone." Maliwanag po na ang Diyos ay banal at hindi po siya nagkakasala. And it is absurd that one would think God would sin against Himself. At dahil hindi nagkakasala ang Diyos at kahit kailan hindi natutukso sa masama, hindi niya maaaring dalhin ang sinuman sa kasalanan o sa kasamaan. Sa makatuwid, ang lahat ng tinalaga ng Diyos at ginawa ng Diyos ay mabuti. Hindi niya tinutukso ang sinuman sa masama. Yun ang maliwanag. Kung ganon, ano ngayon ang ibig sabihin ng panalangin ito? Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 6:13a, "And do not lead us into temptation, but deliver us from evil." Sa pag-aaral natin ngayon, meron tayong dalawang points para doon sa mga nagte-take down ng notes. Number one, we are asked, what does it mean when we pray? Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Number one, it means we are asking God to grant that we would not rely on ourselves and that we would not fail the test. We are asking God to grant that we would not rely on ourselves and we would not fail the test. Pangalawa, we are telling God that we need protection against the enemy. We are telling God that we need protection against the enemy. Kapag tinignan po natin ang Ebanghelyo, pinapahayag nito ang realidad na ang Diyos po ay banal. At dahil siya ay banal, kinamumuhian po niya ang kasalanan. In some verses, makikita po natin na hindi nga siya tumitingin sa kasalanan. Ayaw niyang nakikita yan. At tayo naman ay makasalanan. And we have been sinning against God for the most part of human history. Sin opposes God's very nature. Dahil sa ating kasalanan, alam natin na madali tayong madala ng ating mga masasamang pita at naaakit ng ating pagnanasa. Napag-aralan natin sa aklat ni Santiago na kapag tumagat tayo sa ating mga masasamang pita, nagbubunga po ito sa kasalanan. Ang tukso ay hindi kasalanan. Magkaiba po yun. Hindi porket natutukso ka, ay ibig sabihin nagkakasala ka. Ang kasalanan po ay ang ating response doon sa tukso. May kasabihan tayo. O tukso, layuan mo ko. Tapos tatawa tayo. Pero sa totoo lang, sa oras na makita mo ang tukso, talo ka na. Hindi mo dapat inuutusan ang tukso mo na lumayo sa'yo. Dapat ikaw pa nga ang lumayo dyan. Sa oras na makita mo yan, wala ka na. Talo na. Makikita natin mamaya kung bakit. Nang aakit kasi yan. At makikita natin ngayon, ganito ang ating kalagayan. Our temptations pose as a real threat sa ating pakikipag-fellowship sa Diyos. Sapagkat nakikipag-away tayo araw-araw sa ating kasalanan. And we want to kill it. Nag-iisip tayo paano ito matatapos.
At ganyan ang buhay ng sumusunod kay Kristo. Kaya hindi natin maaaring sabihin na hindi tayo natitempt. Sa Gospels ng Matthew 4, Luke chapter 4 at saka Mark chapter 1, sinasabi na kahit ang Panginoong Kristo ay binukso. Ngunit hindi siya nagkasala. Siya lang sa buong kasaysayan ang hindi nahulog sa kasalanan. Siya lang ang tinukso na hindi nahulog sa kasalanan. Lahat tayo, ang bawat isa sa atin dito ay natukso at nahulog. Sinasabi dito sa ating passage, do not lead us into temptation. Ang salitang temptation sa original language ay isang neutral word. Hindi katulad sa English, pag pinag-usapan ang temptation, negative agad. Pero sa original language, hindi siya good, hindi siya evil, neutral siya. At ito yung same word na ginagamit din kapag pinag-uusapan ang trial. So trials and temptations are the same sa James chapter 1 verse 13. Bagamat alam natin na hindi tinutokso ng Diyos ang sino man sa masama, alam po natin na pinahihintulutan po niya na subukin tayo. Trials come from the Lord. But He does not lead us to be tempted into sin. Yun yung pagkakaiba. Sabi ni Pastor Santiago sa mga Jewish Christians na kumalat sa iba't ibang dako ng imperyo at kasalukuyang dumadaan sa mga paghihirap at kalupitan ng kanilang mga amo. Dito sa James 1:2-4, sabi niya, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sinabi sasabihin ko sana Apostol Pablo, sinasabi ni James dito, ni Santiago, na may direksyon ang pagsubok. Minsan pag iniisip natin ang mga pagsubok, o Panginoon, sana matapos na itong pagsubok. Hindi po matatapos yan at hindi rin niya sasagutin ang ating panalangin kung gano'n. Dahil kalooban ng Diyos na ang mga hinirang niya, ang mga tinawag niya sa kanyang anak ay dumaan sa pagsubok. Kailangan silang dumaan sa pagsubok. Bakit? Kasi may direksyon. May layunin ang Diyos. At normal lang sa isang mananampalataya kay Kristo na dumaan sa pagsubok. Sabi niya, consider it all joy. Dapat kang nang magalaki. When you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. The testing of your faith produces endurance. Yun yung layunin. Hindi ka mananatili sa Diyos kung hindi ka niya susubukin. At sabi dyan, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ang nais na makita ng Diyos ay makitang ganap ang kanyang mga hinirang. And so, kalooban po ng Diyos dahil kailangan mapatunayan na matatag ang pananampalataya. Ganun naman talaga eh. Sinasabi natin na may pananampalataya tayo, sinasabi natin na nananalig tayo sa Diyos, sinasabi natin na nagtitiwala tayo sa Kanya. And therefore, kung sinasabi natin na gano'n, kung meron tayong pananampalataya, kung meron tayong pananalig sa Kanya, kailangan subukin yon. At paulit-ulit na susubukin yun hanggat mayroon tayong hininga. Hindi matatapos yun. Bakit? Dahil kailangan patunayan na matatag ang ating pananampalataya. Wala namang ibang paraan ang Diyos para patatagin tayo sa pananampalataya at panatilihin tayo sa Kanya hanggang muli. Pagsubok po ang ginagamit ng Diyos sa pagpapalakas sa mga hinirang.
Kung sa gitna po ng pagsubok ay kumagat tayo sa ating mga masasamang pita at nagbubunga ito sa kasalanan at kamatayan, dito naman sa mga nananatiling tapat sa Panginoon ay pinagkakalooban niya sila ng buhay. Sabi sa James 1:12, "Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him." Nakikita natin ngayon na nagkakatalong po doon sa pagtugon natin sa dumating na pagsubok. Ano po ba ang ating nagiging tugon? Unang-una, nagtitiis po ba tayo na manatiling tapat sa Panginoong Jesucristo at magalak sa Kanya kahit nahihirapan tayo? Alang-alang sa Ebanghelyo. O pangalawa, nagpapadala tayo sa ating mga masasamang pita at mga mahalay na pagnanasa. Sa kanya pong aklat na Institutes of the Christian Religion, sabi po ng reformer na si John Calvin, may dalawang uri daw ng tukso sa mundong ito. Pakinggan po natin siya. Ang ilan ay nasa kanan at ang iba ay nasa ding kaliwa. Sa kanan, nandyan ang kapangyarihan, karangalan, at mga tulad nito na kadalasan sa pamamagitan ng kanilang ningning ay nakasisilaw sa mata. At sa pamamagitan ng kanilang tamis ay lalasingin ang tao hanggang sa makalimutan nila ang Diyos. Yun yung unang uri ng tukso. Ito naman yung pangalawa. Sa bandang kaliwa, nandyan ang kahirapan, kahihiyan, mga panlalait, mga bighati at mga katulad nito na ang kalupitan at kahigpitan ay nagpapahina ng loob ng tao, kaya't sila ay nawawalan ng tiwala at pag-asa at nauuwi sa pagtalikod sa Diyos. On the one hand, tinuturuan ng tukso o dinadala ng tukso ang tao sa pagkalimot sa Diyos, at ang pangalawa naman, on the other hand, dinadala nito ang tao na tumalikod sa Diyos. Ang sino man sa atin na nakaranas na ng pagsubok ay nalalaman na ang laban ay hindi ganun kadali. Hindi sapat ang lakas ng loob. Hindi sapat ang sariling kakayahan para lumaban sa pita ng ating laman. Sa atin po na umasa sa ating mga sarili. Uulitin ko, sa atin na umasa sa ating sarili, alam natin kung ano ang kinahihinatnan nito. Alam natin yan. Kung maaari lang natin kalimutan, yun ang gusto nating mangyari. Pero hindi natin makakalimutan yan sapagkat alam natin kung saan tayo bumagsak. Alam natin kung gaano kasakit ito. Dito sa ating panalangin, makikita natin na hindi po tayo tinuturuan ng Panginoong Jesucristo na umasa sa ating sarili. Hindi niya tayo tinuruan na ini-meet niya tayo halfway. Tapos bahala na kayo gumawa ng mga susunod na pamamaraan na para bang God helps those who help themselves. Hindi biblical yon. Hindi ganun ang Diyos. God helps those who come to Him for help. Uulitin ko, God helps those who come to Him for help. At ilang beses niya pinangako sa Scripture na kapag lumapit tayo sa Kanya, hindi tayo mapapahiya. Tinuruan niya tayo with one mind and heart na umasa at magtiwala sa biyaya ng Diyos. Do not lead us into temptation. Pag-usapan naman po natin ang ating mga needs and desires. Ang ating mga needs and desires ay hindi masama. Baka kasi pinapanalangin natin, Panginoon, tanggalin yung po ito. Bakit ba lagi na lang akong nalulungkot? Ang kalungkutan ay hindi masama. Ang magiging masaya ay hindi rin masama. Ang magalit ay hindi masama. But there is a fine line dahil sa ating kasalanan, nasusobrahan tayo. At kung anong bagay ang sobra, alam naman natin na masama ito.
Hindi po masama. Binigyan tayo ng Diyos ng mga emotions, ng desires, ng needs, dahil nilalang niya tayo sa kanyang larawan at wangis. At ang nais niya ay matuto tayong umasa sa kanya. Kaya binigyan tayo ng ganitong needs and desires. Tinuruan para matuto tayong umasa sa kanya para sa kanyang ikaluluwalhati. God designed us to have needs and longings so that we would find our fulfillment, our joy, and our satisfaction in Him. Nung una natin pinag-aaralan itong the Lord's Prayer, ang isa sa mga unang tinanong ko po sa atin, coming from the Westminster Confession of Faith, ay ito, ano ang layunin ng buhay ng tao? Answer, ang layunin ng buhay ng tao ay luwalhatiin ng Diyos at magalak sa Kanya magpakailanman. Doon makikita natin how God fulfills our needs and desires. Ngunit dahil sa kasalanan, bumaliktad ang lahat. So much so na kailangan pa tayong turuan ng Panginoong Hesukristo kung paano lumapit sa Ama at kung ano ang dapat nating hihilingin sa Kanya para sagutin niya tayo ng oo. Hanggat nandito tayo sa ating laman, hanggat nandito tayo sa mundong ito, araw-araw ang ating pakikipaglaban sa kasalanan, araw-araw din nating haharapin ang tukso. Dito sa ating passage na do not lead us into temptation, sa panalangin ito, ay nangangahulugang. Sinabi kasi niya na into temptation. Do not lead us into temptation. Ang ibig sabihin nito ay ini-entertain o bumibigay o nagpapadala tayo sa mga tukso. Tulad ng manalangin ng Panginoong Hesukristo sa hardin ng Gethsemane, bago siya dakipin ng mga sundalo, inutusan niya rin po sina Pedro at saka yung dalawang anak ni Zebedee na manalangin. Imbis na manalangin, nadatnan niya silang natutulog. Kaya pinagsabihan niya sila sa Matthew 26, 40-41. And he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "So you men could not keep watch with me for 1 hour? Keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak." Dahil mahina ang laman, madali itong matangay sa mga masasamang pita. And when we pray, do not lead us into temptation, hindi po natin hinihiling sa Diyos na bawasan ang mga pagsubok natin. Rather, it is a request na bigyan tayo ng wisdom or discernment na huwag tayong bibigay sa mga tukso. Ang unang point natin ay ito. We are asking God to grant that we would not rely on ourselves and that we would not fail the test. Nawa mapatunayan tayong tapat sa ating Panginoong Diyos. Yun yung una. Punta naman po tayo sa pangalawang bahagi ng petition. But deliver us from evil. Ayon po sa mga scholars, ito ay itong prayer na ito na do not lead us into temptation but deliver us from evil ay isang parallelism na parang sinasabi ng Panginoon, kung mahulog man kami sa tukso, ay iligtas mo kami sa masama. Sa ibang versions ng Bible, sinasabi, but deliver us from the evil one. Ang tinutukoy po doon ay yung diablo. Sinasabi po ng Panginoong Jesus dito na sa lahat ng kanyang mga tagasunod, bawat isa na sumusunod sa Kanya ay may kaaway. Whether you like it or not, bago ka pa ipanganak sa mundo ito, nandiyan na ang kaaway. Kahit ayaw mo pa ng kaaway. Kung ikaw yung tipong nagkakaroon ng conflict, lumalayo ka, ayaw mong harapin, may kaaway ka. Yun yung sasabi ng Panginoon dito. Mayroon po tayong kaaway. Hindi siya some kind of force or energy.
Rather, ang ating kaaway ay isang personal being. He is a person. Nag-iisip siya. Matalino. Bagamat hindi siya nakababasa ng isip ng tao, hindi siya tulad ng Diyos. Ngunit pinag-aralan niya ang tao. Kilala niya tayo. Alam niya ang ating mga kahinaan. Alam niya kung saan tayo natutukso. Alam niya kung saan tayo nahuhulog. At higit sa lahat, alam niya ang kasulatan. Hindi ito binigay ng Diyos sa diablo. Binigay ito ng Diyos sa tao. Pinahayag niya ang kanyang sarili para makilala natin siya. What I find ironic sa panahon natin is that ang daming nagsasabi na sumusunod sila kay Kristo pero hindi nila alam ang kanyang salita. And yet, ang diablo mas marunong pa kaysa sa kanila. At alam niya ito, kaya alam niya kung paano baluktutin ang salita. Ilang beses na natin nakita sa kasaysayan kung paano niya binaluktot ang salita ng Diyos para malin lang ang tao. Matatandaan po natin kung paano niya linlangin ang ating unang magulang. Ito yung sinasabi ko kanina, kung bakit hindi mo dapat sinasabi sa tukso mo, tukso, layuan mo ako. Bakit? Kasi ang diablo, ginagawa niyang mga bagay na masama na mabuti. At ang mabuti nagiging masama. Ang pangit nagiging maganda. At ang mga magagandang bagay nagiging pangit. Hindi ito yung kanta ni Andrew Iha. Hindi yun. Alam natin yun. Sabi niya sa ating unang magulang, tunay nga ba sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain mula sa punong kahoy na nasa gitna ng hardin? Doon pa lang, isang tanong lang doon, bumaliktad na lahat. Tunay nga ba? Nagduda na agad yung ating unang magulang. Pinalalabas niya na mabuti na maging marunong ang tao. Diba sabi niya? Tunay nga ba na sinabi niya na pag kinain mo yan, dudunong ka? So okay lang sa kanya na dumunong ka kahit sumuway ka sa Diyos. O pinalalabas niya na ayaw ng Diyos na maging marunong ka. Pero hindi. Ang punto doon ay sinusubok ng Diyos ang katapatan ng ating unang magulang. Hindi lang yan. Sabi nga ni Apostol Pedro, sa 1 Peter 5:8, sa kanyang mga kausap na Christian sa Asia Minor, be of sober spirit. Be on the alert. Be of sober spirit. Be on the alert. Why? Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Ang kaaway ay tulad sa isang leon na gumagala na naghahanap ng masisila. Mabigyan siya ng pagkakataon, lalapain niya ang hindi nakahanda sapagkat hangad niya na masira ang buhay ng mga tagasunod ni Kristo at dalhin ng sinuman sa kapahamakan. And so when we pray, but deliver us from evil, ito yung ibig sabihin, we are telling God that we need protection against the enemy. We are telling God that we need protection against the enemy. Hinihiling natin sa Diyos,
Sapagkat hinihiling natin ito sa Diyos, sapagkat kinikilala natin na ang ating kaaway ay mapanganib. But we have a good Father in heaven who desires to protect us so that we can have continued, unbroken fellowship with Him. And so what does it mean when we pray, do not lead us into temptation, but deliver us from evil? One, we are asking God to grant that we would not rely on ourselves and not fail the test. Number two, we are telling God that we need protection against the enemy. Maliwanag ang sinasabi ng kasulatan na hindi tinutukso ng Diyos ang sinuman sa masama. And Jesus taught us that God does not lead His people into temptation. And this is because the Gospel also tells us a few verses or few chapters earlier. Interesting ito. Ang prayer, ang Lord's Prayer ay nasa Matthew chapter 6. Pero in Matthew chapter 4, verse 1, ganito naman ang sinabi. Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Pero, ang sabi ni Jesus a few chapters later, God does not lead us into temptation. Pero sa Matthew 4:1, nung magsisimula ang ministry ni Jesus, sinabi lang, Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Kapag binasa po natin ang Mark 1:12-13 tungkol dito sa temptation ng Panginoong Kristo, mapapansin natin na mas matindi sa iniisip natin ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Ganito ang kanyang pinagdaanan. Sa Mark 1:12-13, immediately the Spirit impelled him to go into the wilderness. Mag-isa lang siya. And he was in the wilderness 40 days, being tempted by Satan. 40 days ang tumagal ang kanyang temptation. And he was with the wild beasts, and the angels were ministering to him. Dinala siya ng banal na espiritu sa ilang upang ano yung purpose? Para tuksuhin siya. At nanatili siya doon ng 40 days. Naranasan niya ang gutom. Naranasan niya ang pagod at uhaw. Ngunit hindi yun lang ang naging kalaban niya. Hinang-hina, nakaabang rin ang mga mabangis na hayop. Mga hayop na kanyang nilikha. Na ngayon ay naghahanap ng pagkakataon na lakain siya. Ang sabi dyan, he was with the wild animals. Hindi naman sinabi na maamo yan. Sinabi he was with the wild animals. Na ngayon naghihintay ng pagkakataon na kung mabigyan sila ay kakainin siya. Habang tinutokso siya ng dyablo na sumuway sa Diyos for 40 days. All of this reminds us kung ano ang nangyari sa hardin na tuksuhin ng kaaway si Adan at si Eva. Sila naman ang tukso na nangyari sa ating unang magulang ay ganito. Na-enjoy nila ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Ang kasaganaan sa hardin, nakapaligid sa kanila ang mga hayop na maaamo pa noon. At doon sila tinukso. Nagpadala po sila sa kanilang mga pita at nahulog sa kasalanan. Dito sa Ebanghelyo, inalalarawan sa atin ang kasulatan kung ano ang ginawa ni Jesus para itama ang ating pagkakasala. Dahil hindi natin kayang gawin ang bagay na ito. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating kalugmukan. Bumaba siya mula sa kaitaas-taasan upang maranasan ang ating pinagdadaanan at pakikipaglaban, upang sa pamamagitan ng kanyang tagumpay ay maibalik tayo sa piling ng ating mabuting Ama. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin.
Ngunit yung nangyari sa Panginoong Jesus, hindi naman isang beses lang. Hindi naman yung nangyari sa beginning lang ng kanyang ministry. Scriptures also tell us, when the devil had finished every temptation, he left him until an opportune time. Ibig sabihin, naulit yun sa talambuhay ng Panginoong Kristo. Ilang beses din siya tinukso ng kaaway. At sa lahat ng paraan, tinukso rin siya tulad natin. Ngunit, hindi nagkasala. Kaya nga siya tinatawag na huling Adan. Ang unang Adan ay hindi pumasa. Ang unang Adan ay nahulog sa kasalanan. Lahat tayo ay pinanganak sa unang Adan. Ngunit ang huling Adan ay nagtagumpay. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, you must be born again. Kailangan ng tao na ipanganak sa pangalawang Adan. And we praise and thank God because of the grace He has shown us in His Son, Jesus Christ. Dahil tayo ngayon ay inilipat na sa kaharian ng Kanyang anak, paano ba dapat tayo makipaglaban? Kasi kung nananalangin tayo ng ganito, if we pray at ina-address natin ang ating Ama sa langit at sinasabi natin, do not lead us into temptation but deliver us from evil or from the evil one, paano ba dapat tayo makipaglaban? Una muna, resist the enemy by submitting to God's Word. Resist the enemy by submitting to God's Word. We cannot emphasize this enough. Alam ng kaaway ang nasusulat at kaya niyang baluktutin ito. At kung hindi natin alam ang nakasulat, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, anong pag-asa natin? Alam natin ang ginawa ng Diablo sa hardin at kung paano niya nilintang si Eva. Kailangan natin alam ang salita ng Diyos. Kailangan natin pag-aralan ito. May ibang mga Kristiyano na kina-question ang pamamaraan ng pagtuturo natin. Keso ginagawa raw na school ang church. It is a school. Kung ayaw yung matuto, hindi naman kayo pinipilit. Pero mako-question ang inyong pagiging Kristiyano. Sino ba sinusunod? Kanino ba kayo sumusunod? Kasi kahit ako, pastor, kailangan kong mag-aral. Kailangan pag-aralan ang salita ng Diyos. Kailangan alam. Paano mo nasabi na mahal mo, Panginoon? Paano mo nasabi na sumusunod ka sa Kanya kung hindi mo ito pinag-aaralan? Walang ganun. Lahat ng estudyante sa paaralan ay sumusunod sa kanilang guro. Kung ano tinuturo ng kanilang guro, siyang kanilang pinag-aaralan. Sumusunod sila sa kanya, sa instructions niya. Kaya nga mayroong panuto sa bawat exam eh. Tapos ngayon sa buhay Kristiyano, ayaw natin na mag-aral. Ang bawat doktor, bago maging doktor, nag-aral. At kahit doktor na, nag-aaral pa. Ngayon, sa isang doktor ng kaluluwa, ay ayaw pa natin din. Kinikilala natin na may problema tayo sa ating kaluluwa, pero ayaw natin na alamin kung ano yung problema natin. Ayaw natin malaman kung ano ang lunas na binigay ng ating Panginoon. Hindi maaari. Ngunit hindi naman kaalaman lang. Hindi naman sapat lang na meron tayong kaalaman. Kailangan din tayo masakop dito. Bagamat alam ni Adan ang utos ng Diyos, pansinin natin. Binigay ng Diyos ang kanyang utos kay Adan. Wala tayong mababasa na inutusan niya si Eva. Sapagkat ini-expect ng Diyos na si Adan ang magbabahagi sa kanyang asawa. Siya ang mag-i-implement ng inutos ng Diyos. So ngayon, hindi sapat na alam lang natin ang salita ng Diyos. Kailangan pasakop din tayo.
Sabi sa James 4:7, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. When we submit to God, we also submit to His Word. And when we submit to His Word, nababago ang ating mga puso't isipan. And we are able to respond in obedience. Hindi po tayo nadadala ng ating mga masasamang pita. Sabi nga namang aawit sa Psalm 119:11-12, Your Word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Ano yung ginawa niya para hindi siya magkasala laban sa Diyos? Your Word I have treasured in my heart. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Ayan na naman yung teach na yan. Teach me your statutes. Kailangan natin magpasakop sa salita ng Diyos so that we would resist the enemy. Number 2, prepare by praying and prevail in prayer. Ano ba ibig sabihin ito? Prepare by praying and prevail in prayer. May kinalaman ito doon sa simula at sa katapusan ng mga pagsubok. Dahil ganito ang ating buhay bilang mga tagasunod at lingkod ng Panginoong Hesus, lagi po nating tatandaan na lagi tayong sinusubok. Normal ito sa buhay ng mananampalataya. This is the norm. Meron ako isang one time na narinig na preacher. Magtaka po tayo kung sa buhay natin ay parang wala tayong pagsubok. Baka hindi ka sa Panginoon. Or, pangalawa, baka patay ka na. Ang patay lang naman ang hindi sinusubok. Ngunit mas matindi ang pagsubok ng mga nasa Panginoon sapagkat alam nila kung ano ang tama. Alam nila kung anong mahalaga sa Panginoon. Alam nila kung anong matuwid. At ayaw yun ng mundo. No servant is greater than his master. Tinuro itong panalangin ng Panginoong Hesus sapagkat alam niya na hindi tayo pababayaan ng ating Ama. Sabi rin ni Apostol Pedro sa mga kausap niya na dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa 1 Peter 5:10. After you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Ang bawat pagsubok ay pagtitiis ay may katapusan. At ang layunin ng Diyos para padaanin tayo sa pagsubok ay upang bigyan tayo ng kaganapan, bigyan tayo ng kalakasan, at katatagan upang di tayo matinag sa Kanya. So paghandaan natin ang mga pagsubok at panghawakan ang Kanyang mga pangako. Hindi na tayo dapat nagugulat kapag may pagsubok. Prepare by praying and prevail in prayer. Pangatlo, participate in the life of the church. Nung una natin pinag-aralan ang Lord's Prayer, pinakita ko po sa atin ang pronouns. Our Father in heaven. Our. Hindi sinabi my Father, kundi our Father in heaven. Tapos sabi dyan, give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Lahat ng pronouns na makikita po natin dito pertaining to us ay hindi singular kundi plural. Sa makatuwid, hindi tinuturo ng Panginoong Hesukristo dito na mag-solo tayo sa buhay Kristiyano. Maraming ganun eh. Nakakilala sa Panginoon, pagkatapos nun, okay na ako, mag-isa na ako, bahala na ako sa buhay ko, hindi ko na kailangan yung church na yan, hindi ko na kailangan yung fellowship na yan, huwag na yan, yung mga kamayan, huwag na yan, okay na yan, yung mga kainan, sila na kumain din, kayo na lang kumain, ako bahala na ako sa buhay ko. Hindi tayo tinuruan ng Panginoong Hesus na mag-solo sa buhay Kristiyano. Nang ibigay ito ng Panginoon, tandaan po natin na binigay niya ito sa kanyang mga tagasunod, maramihan. Binigay niya ito upang magsama-sama sila at magkaisa sa katotohanan. Hindi natin maaaring sabihin na faithful tayo individually sa Panginoon kung hindi naman din tayo faithful
collectively. You cannot say that you are faithful individually if you are not faithful collectively. Bahagi po ng blessing sa atin ng Diyos ay ang pagsasama-sama ng mga kapatiran. Yung mga awitan, mga pagbabasa, ang pag-aaral, yung ordinansa ng bautismo, ang ordinansa ng banal na hapunan, ang mga pananalangin, lahat ng ito ay ginagamit ng Panginoon upang ingatan tayo at palakasin tayo. Maaaring hindi natin na namamalaya. 2019, nung nagsimula ang ating ministry, yung mga kasama natin ng 2019, magtanong po tayo sa kanila, may napansin ba kayong pagbabago? May napansin ba kayong paglago? May nagbago ba sa pagkilala nyo sa Panginoon? Mas mahal nyo ba siya ngayon kaysa noon? Mas napansin nyo ba na tumibay kayo? May nagbago. At lahat ng ito ay ginamit ng Panginoon, yung pagsasama-sama ng mga kapatid para ingatan tayo at palakasin tayo. Uulitin ko po ang paalala. Ito naman. Bato-bato sa langit. Tamaan ay? Tamaan ay? Sa pool, okay. Tamaan na, di ba? Sa pool. Wala akong specific na pinaririgan, pero may napapansin lang ako. At gusto ko lang i-apply yun dito. At uulit-ulitin ko to hanggang nakikita ko na mayroong maling paggamit ng ministry na ito. Sapagkat napapansin ko na ginagamit sa diwas ko ang ating online ministry. Ang ating FB Live at iba't ibang online ministry ay para makapag-reach out tayo at maipahayag ang Ebanghelyo sa ating mga mahal natin sa buhay ng OFW. Sa mga nakapakinig sa ating online ministry, mapapansin nyo paulit-ulit kung sinasabi ito sa introduction. Walang sawang sinasabi natin ito. Na ang ating online ministry kaya nandyan yan ay para sa mahal natin sa buhay na OFW. Na kung wala silang church doon at walang ministry na mapupuntahan, at least eto, nandito, at least dito pwede tayong magsama-sama. Hindi lang yun. Later on, naging inclusive na rin tayo. Hindi lang sa mga mahal natin sa buhay ng OFW, na isama na rin natin ang mga may sakit na hindi maaaring makapunta, at mga hindi makapunta dahil sa mga lockdowns. Yan yung layunin. Ngunit kung pinagkalooban tayo ng Diyos ng pamamaraan at pagkakataon na dumalo sa pananalangin, panambahan at makapaglingkod, ngunit hindi natin ginagamit itong mga kaloob na ito, itong mga pamamaraan at pagkakataon, dahil iniisip natin na may sarili tayong agenda at gusto natin ipagpatuloy yung sarili nating agenda. Nais ko kong sabihin na nagkakamali po tayo. We have misused the ministry and you have given in to your temptation na magtago sa online ministry habang pinatataba natin ang ating mga makasariling hangarin. Kung ganito po tayo mag-isip, sadly, nalinlang na po tayo ng kaaway. Sapagkat walang pagpapala sa ganito. Pinaburan mo ang sarili mong agenda sa araw na dapat kang humarap sa Panginoon kasama ang iyong mga kapatid. Yabang pinagkalooban kanya ng pamamaraan at pagkakataon. Sabi nga ng pastor to the Hebrews sa kanyang mga kausap na Jewish Christians na inuusig. Dahil nung time na yun, inuusig sila at nagkakawatak-watak sila at naka-question ang testimony ng church. Sabi ng pastor na ito, sa Hebrews 10:23-25, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Magpalakasan tayo ng loob. Paano? How do we do that? Sabi niya sa verse 25, not forsaking our own assembling together.
Paano natin gagawin yun? Paano natin palalakasin ang loob ng bawat isa? Paano natin i-comfort ang bawat isa? Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, although meron iba na tumalikod na, but ang daw encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang day drawing niya na tinutukoy dito ay pagbabalik ng Panginoon. Hindi mo maaaring sabihin na lumalago ka, pero sinasadya mo naman na wala kang participation sa community life ng church. Wala pong ganun. Hindi natin maaaring sabihin na tumitibay tayo kay Kristo, pero wala ka. Absent ka palagi. Parang sa klase rin yan. Estudyante ka, sasabihin mo sa teacher mo, Teacher, estudyante ko ako dito. Ay, bakit? Paano kita naging estudyante? Ayan yung pangalan ko. Oh, ayan nga pangalan mo, lagi ka naman absent. So anong natutunan mo? Sumusunod ka ba? Hindi. Ang sinunod mo lang sarili mo. Ganon din sa buhay Kristiyano. Kung lagi kang absent, ay wala ka eh. Bakit mo gustong tawagin ka na tagasunod ni Kristo? Bakit mo gustong sabihin na tumitibay ka? Eh hindi mo naman kasama yung mga kapatid mo nung sinusubong kayo. Sino magsasabi na pumasa ka? Wala. Walang ganito po yan. Ang bakal ang nagpapatalim sa bakal. Diba? Proverbs yan. Proverbs 21:17. Therefore, walang tumatalim sa kanyang sarili lang. Bakal ang nagpapatalim sa bakal, walang tumatalim sa kanyang sarili lang. Mga kapatid at kaibigan, sa panalangin ito, kinikilala po natin na mahina tayo. Kailangan natin ng isa't isa. Kinikilala rin natin na mayroon tayong kaaway na kilalang kilala tayo at hangad na sirain ang ating mga buhay. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang salita upang mapanatili tayong tapat hanggang huli. And this is what it means when we pray, deliver us from evil, the request for protection against presumptuousness and from sin. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa banal at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.